Welcome back sa buhay natin bilang tindera. Heto na naman tayo, nagdi-display na naman ang ating mga pinamili kahapon. Ngayon lang na naman natin sila na i-display. At habang tayo ay nagdi-display, pag-usapan natin sa mga nagbabalak na magtayo ng maliit na negosyo. Isa ka ba sa mga nagbabalak na magtayo ng isang maliit na negosyo? Kung isa ka sa mga ito, meron tayong 3 things to consider bago mo simulan ang negosyo mo. Number 1, financial caution. Yung pera ba na i-invest mo ay extra mo o savings mo? Kasi kung savings mo yan, wag. Kasi guys, sa business, kahit mag-conduct ka ng business plan, laging may external factors na hindi mo mafa-factor in. And the only way for you to learn is through experience. Kung first time entrepreneur ka, lalo kung wala kang experience, gumawa ka muna ng emergency fund mo, yung gagasusin mo 3 to 6 months. Kapag nabuo mo na yung funds na yon, mag-ipon ka ng capital na gagamitin mo para sa business mo. Tsaka ka na mag-start ng mag-business. This will be serve as your safety na para hindi maubos at madrain yung savings mo. Number 2 is contingency plan. May mga business na iyong RO nila. It could take up to 1 year or 2 years. So within that amount of time, ready ka ba na wala kang kikitain ni piso? Maraming mga nagbebenta ng idea na kapag mag-business ka, meron kang time freedom. Pero later mo pa yan makukuha. Kapag na-establish mo na talaga yung business mo or yung brand mo, sa umpisa, you will wear many hats. And there is a possibility na wala ka agad kikitain for your first few months. And then pangatlo, your business plan target market. Yung customer demand mo, if you fail to plan, you plan to fail kung first time mong mag-business. In fact, 90% of startup business fail within their first 2 years, kaya i-consider mo yung mga yon to make informed decisions. Sa mundo ng negosyo ay walang madali. Kaya bago natin pasukin ang isang negosyo, maliit man o malaki, ay dapat natin pagplanuhan ng maayos bago natin ito simulan. Pag-aralang mabuti ang lahat ng mga bagay-bagay sa mundo ng negosyo. Dahil hindi biro na mamuhunan ka sa iyong negosyo, lalo na sa panahon ngayon napakahirap kitain ng pera. Ang pagkakaroon ng maliit man o malaki na isang negosyo ay tamang pagmamanage. Kaya hindi natin pwedeng basta-basta ipagkatiwala sa mga ibang tao o kamag-anak pag meron tayong mga negosyo. Dahil baka pagsisihan pa natin bandang huli. Sana'y nagustuhan ninyo ang ating topic for today. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye! Please subscribe to my second channel. And follow me and like to my FB page Katis Vlogs. You can join also to my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari business.